Kaya mo rin bang ma-inlove sa isang taong nakilala mo lang sa isang elevator? Tungkol ito kay Jared na nagtatrabaho sa may Singapore bilang elevator boy. Dahil nga nagsusumikap siyang maging successful, dito siya gagawa ng isang app sa tulong na rin ng mga kaibigan at katrabaho niya. Pero syempre, para maging successful yung app na ginawa nila, kailangan nila ng mga taong mag-i-invest dito, kaya dito niya to iaalok sa mga mayayamang taong sumasakay doon sa may elevator niya. At isang araw, dito siya may makikilalang isang taong posibleng magpabago sa buhay niya, pero bago ito magpatuloy, kailangan niya muna makasama sa isang tao at ito nga si Bettina. Sa mga sumunod na araw, dito makikasama si Jared kay Bettina pero hindi ito magiging madali dahil sa magkaiba nilang mundo. So along the way, dito nila mas makikilala yung isa't isa na tutulong at posibleng sumira din sa kanika nilang mga pangarap sa buhay. Title ng movie, Elevator. I'll be honest, hindi ko in-expect na magiging okay naman yung story nito. And also, hindi ko rin in-expect na ma-appreciate ko yung tambalan nila Paolo and Kylie. What I love most about the film is the casting na halos lahat ng foreign actors nila dito magaling umacting. Kasi kadalasan sa mga Filipino movies pag may mga foreigner, parang basta may lahi lang. Pero dito, halatang pinag-audition naman nila. Like I said, nagustuhan ko yung chemistry dito nila Paolo and Kylie. May mga times lang na pero konti lang naman yon, and most of the time they fit the role and na-embody naman nila yung mga characters nila. Amazing performance din para kay Kylie na hindi ko pa siya nakikitang umacting before, pero bagay na bagay sa kanya yung role niya na sopistikada, and there's just something sa acting niya na it works. Nagustuhan ko rin yung ginawa nilang dalawang perspective doon sa dalawang characters na akala ko nung una, kulang na kulang yung story. Nung first 30 or 40 minutes, iniisip ko na parang ang bilis ng story and ang daming kulang. Pero ayun pala, may papakita pa silang other perspective and creative choice lang pala yun doon sa may narrative naman nila, and okay naman. Pero oo, ang bilis masyado ng flow ng film na parang nasabi ko na lang na, hala, in love agad sila. Kasi parang hindi masyadong na-build up yung relationship nila naturally on screen. I think kung ginawa nila tong series mas better kasi kulang na kulang yung time nila to set up and build up two characters na magkakagustuhan sa isa't isa. Siguro I didn't like also the voiceover doon sa may umpisa na it felt unnecessary for me, and parang enough na yung visuals para maipakita kung ano yung sinasabi niya, and also yung pagkakanarrate din siguro ni Paolo. May isang shot din doon sa may elevator na na-awkward na ako, yung parang binrake ni Kylie yung fourth wall na tinignan niya yung audience. Sobrang random lang kasi ng shot and wala lang. Siguro what I like about the film's narrative kumpara sa ibang romantic comedy movies is that even though wala silang ginawa na bago and nakita naman na natin yung iba pang nangyari dito in other films, ang magandang nagawa nila sa kwento nito na kwento nila ng simple yung kwentong gusto nilang sabihin. And also, matatalino naman enough yung mga characters dito na parang hindi ka mapapasabi ng ayat na nga kasi dapat ganito yung ginawa eh. Parang walang ganon. Lastly, the ending was kinda okay. Sana mas ginawa lang nilang parang hello, love, goodbye na vague and open ending. Masyado lang kasing cliche yung ginawa nila sa ending. Overall, na-appreciate ko naman yung film and serviceable naman yung story. So ayun, kung gusto nyo itong panoorin, abangan yung Elevator on April 24, 2024, and ang torta rating ko ay 5.5 or 6 out of 10.